makamatay! Asista! Asista! May buntag Mindanao long Biyernes, Pizza 9 sa Agosto. Niyan ang headline sa News Patrol. Sakyanan nga gipark sa SM Ecoland, naalaan nga na ay bomba. Balay sa kapitan sa barayong Magsaysay, Davao del Sur, gipabuthan og granada. Mga nag-unang problema sa Mindanao, gustong patutukan ni Pinoy. Ug mga container van nga nagkarga og kontrabando, naharang sa BOC. Na pamilya ni Anan mga detalye sa News Patrol. Temporaryong gisira ang sa kabahin sa parking area sa SM Ecoland tungod sa napasagdang sakyanan ganang gawa sa mga wire. Yang report ni Francis Magbanwa. Gikordon sa mga pulis kining usa ka Pajero nga nakapark sulod sa Area A car park sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City kagahapon. Gireport manggod sa mga gwardya sa mall nga kadudahan ang sakyanan human nabantayang nang lugsot ang mga wirings niini. Medyo karaan na sab kini. Suspicious lang atong gwardiya kay open manggod ang bintana sa sakyanan. Ya kung imong tanawon sa sulod ang mga wiring sa dashboard, wa man siya dashboard. So nanggawas ang mga wiring, so suspicious ang gwardiya para lang to check jud kung unsa nanawag tagkuan, nanawag og EOD. Miresponde sab dayon ng EOD team nga naka full bomb suit pa. Gituyok ang sakyanan. Ug usa-usang gipang distrongkar ang sakyanan hangtod nga naabli ang bintana ug hood. Migamit pa og K9 unit aron masuta kung dunay sulod nga bomba. Miyaka ang K9 dog, hinunggang subling gilibot sa bomb disposal team ang sakyanan. Human sa kapinusa ka oras, mideklarang negatibo ang EOD. Miabot sab dayon kining lalaking nagpailang si Rene Sato, usa ka minero gikan sa Tagum City ug tag-iya sa sakyanan. Wala siya kabantay nga gipangita na day siya sa mga gwardya, gikan sila nananaw og sinik kauban ang iyang pamilya. Gipasabot sab niya nga gikan sa mekaniko ang iyang sakyanan, maong wala pa matarong ang wirings. Okay lang na kay that is seguridad man gud. Pero asa mo gikan, sir? Ikan stagom. Adi, karon ba nga nagduda mo? Amig sin ni. Kinsa imo ang kauban nagtanaw sa Taga-tagom daghan eh. dagan mo? Pero wala makinadaot, sir mo. Anda mo ka. Wala okay lang. Human na deklarang negatibo, siya na lang sab ang miayo balik sa sakyanan nga gibungkag sa EOD team. Nanguli resab dayon sa Tagum si Rene o ang iyang pamilya, human makaandar ang sakyanan. Gidayeg hinuon sa mga pulis ang mga gwardya sa mall sa pagkaigmat luyo sa hulga sa terorismo sa Central Mindanao. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Wala pa'y matudlong kapulisan sa Magsaysay, Davao del Sur kung kinsa ang responsable nga milabay granada sa balay sa barangay Kapitan sa Barayong. Si Bona Pamplona sa report. Naglibog ang pamilya ni Barangay Barayong Kapitan Amy Ferolino sa Magsaysay, Davao del Sur kung personal o may kalabutan ba sa politika ang motibo sa paglabay o granada sa iyang balay. Hinuon walay naigo sa pagbusikad kay nitugpa sa atop ang granada og mibuto sa gutter. Daplin sa kalsada ang balay sa Kapitan. Ngit-ngit og niyo na sab inig kagabi busa walay nakakita sa responsable. Wala gyud ko ideya gyud na ma'am. Tungod kay pagkakaron wala man gyud ko nakakita gani nga kontra. Dili gyud ko ka-infer og any other motive. Si Kapitan Ferolino ang amahan ni Davao City 1st District Election Officer, Attorney Amy Ferolino ang pulokyo. Dili sab kini kumbinsido nga may kalabutan sa iyang trabaho ang paglabay og granada sa balay sa iyang ginikanan. Bisan si Magsaysay Vice Mayor Donabel Ferolino Mejia, wasay matudlo kung politika ba ang motibo sa paglabay og granada sa balay sa iyang ginikanan. Tuod niini mohatag og 100,000 pesos nga gante ang pamilyang Ferolino sa makatudlo sa suspect nga nilabay og granada. Pagkakaroon wala pa mi nakita nga hinungdan nga dili pud siguro related sa akong trabaho kay layo ra man gud pud ang Davao City. Unya og naamay na silo nga ingon ana, pwede magdidto na lang nila buhaton sa Davao City nganong moabot pa sila dinhi. Siguro it will serve as a lesson to us nga dili kay mi magkumpiyansa na sa safety namo. Gani og naay maka-identify mo premium po ko 100,000 og naay maka-pinpoint
Imbestigahan pa sa Magsaysay Police ang motibo, ingon man ang pag-ila sa suspect. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Lianang 22nd Mindanao Business Conference kagahapon, din sa Davao City din mismo si Paolong Nonoy Aquino ang nanguna. Si Hernel Tokmo sa report. Gikan sa Old Airport sa Davao City, hugot na ang seguridad. Paglapag sa eroplano nga gisakyan ni Presidente Benigno Aquino III, gisugat dayon kini ni Mayor Rodrigo Duterte ug mga opisyal sa pulis ug militar. Dayon midiretso ang presidente sa SMX Convention Center sa Lanang nga gihimo ang opening sa Mindanao Business Conference. Pero sa tubangan sa SMX, nagatang ng daan ang mga progresibong grupo, dala ang ilang tagsa-tagsa ka mga banner. Pero igo lang pagrally ang grupo, kay gibantayan sila pag-ayo sa mga sakop sa crowd control police. Busa, gisinggit na lamang sa mga militante ang ilang tuyo sa presidente. Namong irehistro kang Noynoy Aquino na ang katawhan sa Mindanao, batok sa pagbaligya sa Mindanao, batok sa pagpasamot sa militarisasyon, pinaagi sa Oplan Bayanihan. Muna ang kilusang mayo no, uban sa ubang sektor, nagrehistro karong adlaw arong pagsubak sa parisya ni Pinoy nga batukan ang iyang pagbaligya sa mga resources din sa Mindanao. Paano nga ganito kay Noy? Ingon siya nga naidugang budget sa edukasyon. Apan ang nahitabo karon sa grassroots, wala na muna nabati sa kabatanunan. Ang gapos na mo, kay nalibutan man sa atong sidin. Wala man sila mapansin, kay nakulong man sila. Nalibutan. So wala sa kamog. Na-control. Sa sulod sa convention sa 22nd Mindanao Business Conference 2013, mitambong si Presidente Benigno Aquino III, kauban ang iyang 14 ka mga cabinet secretaries. Gibutyag ni Pinoy nga hapit na makabot sa Mindanao ang gingong Land of Promises fulfilled. Giusa-usa niini ang mga isyu nga kinahanglang sulbaron. Patapos na Ramadan, susunod na pag-uusapan power sharing at saka normalization. Ano ba yung powers na i-devolve doon sa bagong gobyerno ng araw? At Unom ka mga container van nga kargado kontrabando na harang sa Bureau of Customs. Giablihan sa kini kagahapon. Si Roder Salas sa report. Gibuksan na tubangan ni Customs Commissioner Rosano Rofido Biazon ang unom ka mga nasakmit nga mga container vans nga naharang sa Bureau of Customs Davao human na sayrang misdeclared ang karga. Unang gisusi din sa Sasa Wharf ang 5 ka mga 40-footer container vans nga nakakonsigni sa usa ka Fatana General Merchandise sa Davao Region nga base sa deklarasyon sa shipper niini sa China. Mga cakes and pastries ingredient ang sulod sa van nga mobalor og 5 million pesos. Ang mga van miabot sa Port of Davao ni adtong Hulyo 28 nito iga. Pero dihang giabrihan, mga sibuyas ang unod sa tulo ka mga van. Ang laing usa ka van, mga sinakong ahos, samtang ang laing usa ka van, mga fresh carrots. Sunod nga giabrihan sa Tifasco ang usa ka 40HC container van nga nakakonsigni sa DMA Enterprises sa Cotabato nga base sa deklarasyon mga used truck replacement parts nga nagkantidad og 2.2 million pesos nga gikan pa sa Japan. Pero pag-abri, unom di ay ka mga unit sa Honda Fit nga miabot sa Davao Port Agosto 2 ning tuiga. well, ito ay nakuha ng through sa manifesto kasi iba yung ang weight niya sa weight very suspicious. Para hindi ito lumabas sa merkado kasi isa sa mga dahilan kung bakit nga binibigyan ng permit ng Department of Agriculture is to control the proliferation of onions in the market. So ito mga ito, since ito'y dumating na hindi dumaan sa Department of Agriculture, wala ito doon sa kanilang plan of distribution. Ipailalo muna sa legal proceedings ang mga nasakmit nga kontrabando aron makasuhan ang mga consignee niini. Samtang ang mga nasakmit nga agricultural products giplanuhan na ang proper disposal niini. Rod Rezala, ABS-CBN News. 5 ka mga sundalo nga sakop sa 26 IB sa Loreto, Agusan del Sur ang kumpirmadong samaran atol sa enkwentro tali sa mga sakop sa Front Committee 34 sa New People's Army. Sakay sa chopper, gidala sa Camp Station Panakan Hospital. Kagapon sa buntag ang samarang sundalo nga sila sa PFC Julbasi Dasad, PFC Rafi Jan Tiola, PFC Rimar Ipdalina, PFC Rene Lazaga o
Kaa Emmanuel Batolina. Gikan sa barangay Samod ang mga sundalo og nagpatrolya paralong sa barangay Koswagan dihang gipabuthan og landmine sa mga NPA. Uman sa pagbusigan sa landmine, nakabalos pa mga sundalo og nakaengkwentro sulod sa Napulo ka minuto. Ang ako lang ginakulbaan ana kay basin unya kana rabang ing ginalay nga mga landmine sa NPA ginabutang nila sa dalan og delikado kay basin unya na ay mga sibilyan ug mga bata nga maangin ana nga mga landmines ug kana siya ginabawal naman na siya sa atong Geneva Convention. Itan po ang mga Dabawenyo bahin silang experience sa TV Patrol Southern Mindanao na nagsaulog karon sa ika-25 katuig anibersaryo. Kasagaran sa maminunduman sa mga Dabawenyo ang mga dagkong pahitabo nga nabalita saan sa TV Patrol. Yang report ni Claire Cornelio. Dili malimtan sa tricycle driver nga si Renante Chavez ang mangilhig nga storya sa bombing kaniadto. Giatangan niya ang balita sa local TV Patrol ang news coverage sa hitabo. Usa kini sa balita nga mitatak ang Renante hilabi na karon nga sagunso na sab ang pagpamomba sa Central Mindanao. Sa San Pedro po, yung dagang kayo kwan, patay. Giisip sab sa residente nga si Pablito Bautista nga usa ka tinuod nga kapamilya ang ABS-CBN kay nakatabang ang kumpanya pagpaopera sa dunggan sa iyang inahan. Ako kay katabang yun si CBN sa mua. Atong nagpa-opera kalunggan. Sa negosyo nga karinderya ni Lily Alvarado, ang presyo sa palengke ang iyang usa sa mga ginaatangan sa mga balita. Ug syempre, aron dugang lingaw sa buntag, ang MOR 101.1 ang ilang naandan nga paminawon. Una siya bali ang amo ang duga nga ganahan ka mulihok. Malingaw ka sa ilang mga joke. Malingaw ka sa ilang achichi. Dako sab ang natabang sa kapamilya mas winner ka kang Marife Pohas kay gawas sa papremyo ang makalingaw nga experience sab ang iyang dili malimtan. Gani iya pang gipakita sa news team ang iyang souvenir t-shirt. Tinamong lipaya kay na kadula mi niya kakwarta pud mi pag-uli kay bisag wa kadaog na may consolation prize. Usasab sa nahimong partner sa ABS-CBN ang Davao City Health Office sa kampanya Batok sa Dengue. Nakig-alayo ng ABS-CBN sa City Health Office aron makahatag og impormasyon para sa kaayuhan sa panlawas sa mga Dabawenyo. When there was a dengue outbreak, it was ABS-CBN who responded. ABS-CBN has been a great partner and a great part of the City Health Office. Una, sa advocacy. Pangalawa, sa service delivery. Another one is public awareness. 25 katuig na ang ABS-CBN Davao ug laumang daghan pang kapamilya ang maserbisyohan sa umaabot pang tuig. Claire Cornelio, ABS-CBN News. O, kato naglangkob sa mga balita. Karon mo tagadagang salamat. Happy weekend.